Ang gabi po, Father. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay, lolo, foster father, ninong, at sa lahat ng mga tumatayong ama sa ilang pamilya. Palakpakan po natin sila. Pakibati po kapag kasama nyo yung inyong mga tatay, ang inyong mga asawa. Bakit mga? Ang inyong asawang kasama nyo. Marami po kaya mga, pero isa lang yun. No? Pakibati po sila. O, pakibati po siya. Happy Father's Day. Ay, parang wala lang. Happy Father's Day po muli. Ano po? Ano? May napapansin po ba kayo nung bata tayo, parang wala tayong nakikitang takot sa ating mga tatay. Kapag may daga sa bahay, si tatay yung tatawagin, hindi ba? Kapag may narinig na kaluskos sa bubong 12:00 ng gabi, si tatay ang palalabasin. Hindi po ba? Kapag may kailangan kausapin na masungit na kapitbahay, si tatay ang isusugo kasi masungit din si nanay. Parang superhero, hindi ba? Pero habang tumatanda kayo, o sige tayo, saka natin naiintindihan na hindi pala dahil wala silang takot. Marami rin pala silang kinakatakutan. Takot mawala ng trabaho, takot magkasakit, takot magkulang ang pera para sa pamilya, takot na baka hindi maibigay ang pangangailangan ng mga anak, takot sa tuition fee, takot sa electric bill, takot sa presyo ng bigas. Pero araw-araw, bumabangon pa rin sila. Hindi dahil wala silang takot, kundi dahil alam nila na may mas mahalaga kaysa sa kanilang takot. At yan din ang gustong ituro ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, mga kapatid. Hindi niya sinabing walang natatakot o walang nakakatakot sa buhay. Ang sabi po niya, huwag kayong matakot. Unang punto, huwag matakot sa tao, mas magtiwala sa Diyos. Ayon sa ilang pag-aaral tungkol sa anxiety at stress, malaking bahagi na po ng ating mga alalahanin ay tungkol sa mga bagay na hindi naman nangyayari o hindi natin kontrolado. Ulitin ko. Ayon sa ilang pag-aaral tungkol sa anxiety at stress, malaking bahagi ng ating mga alalahanin ay tungkol sa mga bagay na hindi naman nangyayari o hindi naman natin kontrolado. At totoo naman, hindi ba mga kapatid? Ilang beses tayo nag-aalala ng sobra pero hindi naman nangyari ang kinakatakutan natin. Halimbawa, may text ang boss. Please see me. Ay, biglang bumilis ang tibok ng puso mo. Oh, sa isip mo, may mali ba akong nagawa? Hindi ka na nakatulog. Tatanggalin na ba ako? May nagreklamo ba? Pagdating sa opisina, ang tanong lang naman sa iyo, may stapler ka ba? Di ba? Stapler lang pala yung hinahanap. Minsan, no? Minsan tayo mismo yung nagpapahirap sa ating sarili. May nag-message uli. Na seen, walang reply. Pagkatapos ng ilang minuto, galit yata sa akin. Pagkatapos ng isang oras, mukhang tapos na ang pagkakaibigan namin. Kinabukasan nag-reply, sorry, nakatulog ako. Di ba? Minsan, mas mabilis pa tumakbo ang ating imahinasyon kaysa sa katotohanan. Diba? Ganyan din po sa buhay pananampalataya, mga kapatid. May gustong magsimba ng mas madalas, pero nahihiya. May gustong mangumpisal, pero natatakot. May gustong magbalik loob, pero iniisip, ano kaya sasabihin nila?
Mga kapatid, masyado tayong nagbibigay ng kapangyarihan sa opinyon ng tao. Samantalang ang sabi po ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, walang natatago na hindi mabubunyag. Sa madaling salita, ang mahalaga ay hindi kung ano ang tingin ng tao sa atin, kung hindi ano ang tingin, no, ng Diyos sa atin. Ang mahalaga ay hindi kung ano ang tingin ng tao sa atin, kundi ano ang tingin ng Diyos sa atin. Dahil ang tao mabilis magbago ng opinyon. Ngayon, pinupuri ka. Bukas, pinupuna ka na. Ngayon, bida ka. Bukas, may bago ng bida. Hindi ba? Pero ang Diyos hindi po nagbabago sa kanyang pagmamahal. Kaya kung ginagawa mo ang tama, wala tayo dapat ikatakot, mga kapatid. Ikalawang punto, higit sa lahat, bantayan ang iyong kaluluwa dahil mahalaga ka sa Diyos. Sabi po ni Jesus sa Ebanghelyo, huwag ninyong kakatakutan o katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Napapansin po ninyo, sobrang alaga natin sa katawan. Kapag sumakit ang ngipin, agad tayong pupunta sa dentista. Kapag mataas ang BP, agad nagpapacheck up. Kapag may naramdamang kakaiba, agad tayo nag-google, hindi ba? So, kapag tinanong mo sa Google o sa AI, konting sintomas lang, 5 na agad yung sakit mo. Di ba? Lalo kang na-stress. Alam natin kung ano yung mangyayari kapag nag-Google. Simple lang ang sintomas. Pagkatapos ng 5 minuto, pakiramdam mo, kailangan mo nang gumawa ng last will and testament. Di ba? Mahalaga ang kalusugan. Mahalaga ang katawan. Pero may tanong si Jesus sa ngayon sa atin, kamusta naman ang ating kaluluwa? Kailan ka ba huling taimtim na nagdasal? Baka Father, mas pinakahuli po yung pagmumura ko kasi sa pagdarasal. Mas nahuli po yung pakikipag-away ko kaysa pagdarasal. Mas pinaka-reason po, pinakahuli kong ginawa kanina, manghusga ng kapwa kaysa magdasal. Kailan ka huling taimtim na nagdasal? Kailan ka huling nangumpisal? O kaya naman, kailan ka huling nagpatawad? Kailan ka huling nagpasalamat sa Diyos? Minsan kasi, malusog ang katawan, pero pagod ang puso. May pera, pero walang kapayapaan. May buhay o may bahay, pero walang pagkakaisa. May pagkain, pero walang kasiyahan. At dito na napakaganda ng sinabi ni Jesus, mga kapatid, kahit ang buhok ninyo sa ulo ay bilang na lahat. Ano pong ibig sabihin noon? Kilalang kilala tayo ng Diyos. Kahit yung pinakamaliit na detalye ng ating buhay, kahit yung gagawin pa lang natin, kahit yung iniisip natin, alam na ng Diyos. Alam niya ang ating mga problema. Alam niya ang ating mga luha. Alam niya ang ating mga pagod. Alam niya ang ating mga takot. Lalo na ang mga magulang at mga ama. Ngayong Father's Day, mga kapatid, gusto kong magpasalamat sa mga ama. Hindi man sila perpekto, hindi man sila palaging expressive, hindi man sila madalas magsabing, I love you, pero marami sa kanila ang araw-araw nagsasakripisyo ng tahimik.
May mga ama na inuuna ang matrikula kaysa sariling gusto. May mga ama na paulit-ulit ang suot na sapatos para lamang may pambaon ang anak. May mga ama na tahimik lang sa hapagkainan, pero sila pala ang may pinakamabigat na iniisip. May mga ama na hindi umiiyak sa harap ng pamilya, pero umiiyak sa harap ng Diyos. At marahil, marami sa kanila ang may isang simpleng hiling. Hindi mamahaling regalo, hindi malaking handaan, kundi marinig lamang sa atin, salamat Tay. Salamat Daddy, salamat Papa. Salamat sa sakripisyo dahil hindi ka sumuko. Naalala ko nung kapag umuwi po kami nung ako'y may trabaho na sa bangko, yung una kong trabaho, hindi ganun ako kalapit sa tatay ko. Kaya kapag umuwi ako, sa nanay ko ako nagbibigay. Sabi sa akin ng nanay ko, anak, magbigay ka naman sa tatay mo. Ikaw naman magbigay. Sabi ko, kayo na lang po ang magbigay. Pero wag po yung maalala, proseso ko na po yun. No? Sabi ko, hindi po kayo na lang po magbigay sa kanya. Alam mo, sabi ng nanay ko, anak, kahit sabihin kong bigay mo, iba pa rin yung kapag ikaw mismo magbibigay sa kanya. And true enough, nung ako yung nagbigay sa kanya, no? Naluha siya. Hindi naman ganun kalaki. No? Sabi nga, it's the thought that counts. Dahil alam niya, talaga nung una, hirap na hirap ako magbigay. Struggle yun. Pero nagawa ko. Diba? No? Hindi na po yung sa laki. No? Ang pinakamahalaga, naalala po natin sila. Salamat dahil hindi sila sumuko. At kung ang isang ama ay handang magsakripisyo, mga kapatid, para sa kaniyang mga anak, paano pa kaya ang Diyos Ama para sa atin? Kung may ama na nagpupuyat para sa pamilya, gaano pa kaya ang Diyos na hindi tumitigil sa pag-aalaga sa atin? Mga kapatid, lahat tayo may kinakatakutan. May takot tungkol sa kalusugan, sabi ko nga kanina, may takot tungkol sa pera, may takot tungkol sa pamilya, may takot tungkol sa kinabukasan, may takot tungkol sa mga anak. At para sa ilang ama rito, baka may mga pasaning kayo lamang at ang Diyos ang nakakaalam. Ngunit ang mabuting balita ngayon ay ito, mga kapatid. Hindi po sinasabi ni Jesus na magpanggap tayong walang takot. Ang sinasabi niya ay, huwag kang magpaalipin sa takot. Bagkus magtiwala tayo sa Diyos. Huwag magpaalipin sa takot, magtiwala ka sa Diyos. Kaya sa pag-uwi natin ngayong araw, dalawang bagay lang ang ating tandaan. Una, huwag matakot sa sasabihin ng tao, mas magtiwala sa Diyos. Ikalawa, higit sa lahat ng bagay, bantayan ang iyong kaluluwa dahil mahalaga ka sa Diyos. At kung may isang pang-uusap tayong uuwi ngayong Father's Day, ito marahil iyon. Kapag alam mong nasa kamay ka ng Diyos, hindi nawawala ang lahat ng takot. Pero hindi na rin ikaw ang hawak ng takot. Amen.